dapat, pag public official ka, talagang doble hatol sa'yo. Kasi wala kang karapatang mapwesto sa gobyerno kung ikaw mismo na nasa gobyerno ang hindi sumusunod sa batas. Yun ang spirit niyan mga kaibigan na sinasabi ko Ang dapat, yung mga pulis na yan, mga lahat yan, public official yan employees yan Pati sila. Ano man sangay ng gobyerno. Dapat, kapag sila ang may nalabag na batas, doble ng parusa sa karaniwan tao. Kung halimbawa, first offense, 50 hanggang 20 mil. Public official ka. Dapat doblein yun. Yung doble ang ipapataw na hatol sa'yo, yung kasama pa yung kulong, dapat doblein din yun. Kasi public official ka Nakalimutan nyo na ba na kaya kayo inihalal? Sumunod kayo sa batas para maipatupad nyo ng tama ang batas. Sino pa maniniwala sa inyo ngayon? Kung itong simpleng kaso, sabihin na natin hindi mabigat na kaso ito, pero paglapastangan nito Kaya makikita ninyo bakit ngayon mukhang nawawala na ang patriotismo sa mga henerasyon ngayon. Pati sa kanila. Di ba? Paano? Tinutularan sila. Bakit ba nauso ang kababuyan, kahayupan sa Facebook, sa social media? Yung pananakot, pagmumura, pambababoy. Paano? Yun ang ginagawa ng presidente natin. Kaya, may pamantayan ang nasa gobyerno Yung Republic Act 6713, yung Biblia ng mga nasa gobyerno. Kasi pamamarisan ka ng tao Nakasulat lahat sa 6713 kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin, paano ka kikilos sa pagtupad mo ng iyong tungkulin at pakikitungo mo sa publiko. Lahat ng yan, binaboy na nila yan Mga kaibigan Kaya, ang mga tao, inaakala nila tama yung ginagawa nilang mali. Kaya, ang lalakas ng loob. Bakit? Sasabihin, kung pagmumurahin kita, presidente, nagmumura. Bakit? Ano ngayon? Di ba? Nananakot. Di ba yung presidente nananakot? Ang sabi pa nga niya tungkulin niya raw yun, responsibilidad niya raw na manakot. Mga kaibigan. Saan yun nakasulat yun? Anong batas yun? Ang alam nating may batas, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees na kung tawagin Republic Act 6713. Yan ang Biblia ng mga nasa gobyerno. Yan ang tuntunin na dapat mong susundin. Kaya nakita ninyo, pag ang isang nasa pamahalaan, kinasuhan ng GRAP sa ombudsman, kinasuhan ka ng GRAP, automatic. Pag kinasuhan ka ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic, kasamang ikakaso sa iyo ang violation sa Republic Act 6713. Tanungin nyo kung hindi totoo. Pag nagnakaw ka, hindi lang batas sa pagnanakaw sa salapi ng taong bayan ang nilalabag mo. Kaya, kasamang
ikakaso sa'yo ang paglabag mo sa Republic Act 6713 o kung tawagin ay Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Automatic yun. Nakasulat yun. Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act and violation of Republic Act 6713. Automatic yun. Bakit? Kasi yung pagnanakaw, hindi lang labag sa batas ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kundi labag pa sa Code of Conduct and Ethical Standard. Kaya sinasabi ko, dapat ang igawa nila ng batas, ito. Lalo na yung COMELEC, walang hiya rin yan eh. Yan ang pabrika ng walang hiya sa gobyerno, baka akala ninyo. Kaya yung mga magnanakaw, yung mga kawatan, yung mga kriminal, yan ang napopwesto sa gobyerno. Bakit? Sinusuhulan yung COMELEC eh. Yung COMELEC, kung gusto mong manalo ka, pati yung mga party list na yan. Kahayupan na yan, mga kaibigan. Mga smuggler nagiging congressman dahil sa party list. Yung mga isinusuka na, katulad nila Mike Defensor. Kaya tumatakbo na, nakatago sa likod ng party list. Kasi pag yung mukha nila ay babalandra nila at kumandidato sila, aba, hindi na sila mananalo. Ngayon, ang pabrika dito ng mga walang ya, kaya tayo maraming walang ya sa gobyerno, yung COMELEC. Mga kaibigan, anong sinasabi natin? Isipin mo, tama si Miriam Defensor Santiago kung magkamisan. Isipin mo nga naman, mag-a-apply ka ng trabaho. Kailangan meron kang educational attainment, di ba? Qualification, ang dami. May police clearance. Lahat ng clearance, hingin mo. Oh, may diploma, certification, kung ano-ano. Mag-apply ka lang na security guard. Daming hanapin sa'yo. Mag-apply kang driver. Hanapan ka. Samantalang, pagtatakbo ka nga naman, kakandidato ka, ang requirement lang, dapat natural born, Pilipino ka. Pangalawa, age requirement, kasi depende sa tatakbuhan mong pwesto, yung edad mo. May age requirement yan. Pangatlo, marunong kang bumasa at sumulat. Pwede ka ng kumandidato. Ang sabi ko nga, hindi naman natin kailangan, sa akin, yung educational attainment, wala yan eh. Bakit? Ay, nagpasama ng gobyerno natin puro nakapagtapos ng pag-aaral Di ba? Karamihan Karamihan sa nagwalang ya. Marami ding walang ya, kamukha ni Erap na walang natapos. Ang natapos lang kumain, mga kaibigan. Marami din yan. Pero, mas marami yung nag-aral. Dahil yung kanilang pinag-aralan, yun ang kanilang ginagamit sa panluloko. Lalo na English. Kaya kawawang-kawawa English dito sa Pilipinas Yan ang wika na ginagamit ng mga manlulokong politiko, public official dito sa Pilipinas, sa panluloko, English. Kaya ako, sa English ako naaawa Isip mo, wala namang kasalanan yung English. Pinaparusahan nila. Ginagamit nila sa kawalanghyan, mga kaibigan. Ito'y may kulong na 1 taon, itong ginawa ni Boying Remulla. Tsaka,
Sabi ko nga ang requirement dapat, total ang Commission on Election, pag may gustong ipatupad na batas yan, lalo na pagka ang tao walang kapasidad na maglabas ng pera para manuhol sa mga botante, idideklara kanya nuisance candidate. Wala namang batas na ganon. Ang batas tatlo lang Kung ikaw natural born, marunong kang bumasa at sumulat, at saka yung requirement sa age, di ba? Pasado ka nun. Constitutional right mo yan na pwede kang kumandidato, mga kaibigan. Saan nang galing yung nuisance candidate na sinasabi nila? Inimbento nila yon para yung makatakbo lang ay yung makapaglalagay sa kanila, makapaghahatag ng pera. Kasi wala silang mapapala sa'yo Pasisikipin mo lang yung balota Di ba? Magsisiksikan yung pangalan dun Magastos lang sa papilyon tsaka sa tinta. Wala naman sila mapapala sa'yo. Kaya dinidiscourage nila ang tao. Hindi nila ibinabatay yung karapatan ng taong makatakbo base sa kanyang mabuting layunin. Wala silang pakialam kung masama intensyon mo sa pagkandidato mo. Gusto mong ubusin ang pera ng Pilipinas, wala silang pakialam. Basta bibigyan mo sila ng kwarta. Totoo naman yan mga kaibigan ngayon, ano sinasabi natin? Ba'y dapat, nakakagawa pala kayo ng batas na kayo lang ang magpapatupad, bakit hindi ninyo isama sa ipagpapatupad ng batas na lahat ng kakandidato? Sasailalim muna sa workshop or seminar na ang ituturo lang sa kanila, itong Republic Act 6713. Ang tagal ko sinasabi yan, yung pala nakasulat din yun doon. Na dapat nagkakandak ang government offices ng orientation para sa Republic Act 6713. Hindi pala ginagawa yun. Para yung papasok sa politika, kukuha ng pwesto sa gobyerno, alam niya, kabisado niya ang ginagawa niya. Hindi yung, at naintindihan niya ang tungkulin niya na dapat niyang gampanan. Hindi yung katulad ka ni Lito Lapid, kakandidato ka, hindi mo alam yon. Pag sumabit kayo, hindi ko alam Di ba? Sasabihin, hindi ko alam, masama pala yan gago kayo. Di ba? O ano pa? Marami pa silang dapat na i-require sa kandidato. Katulad ng panunumpa. Dapat lahat ng kandidato hinihinga ng ipapatupad nilang programa o gagawin nila kung sila'y mananalo. Bigyan mo sila ng 5 project, di ba? Pagkatapos, under oath, dapat maging mahigpit na ang pagpasok sa politika, pagkandidato. Pagka hindi nila nagawa, hindi ka na pwedeng kumandidato habang buhay. Disqualified ka na. Hindi mo tinupad Ano ibig sabihin nun? Yung pagtakbo mo, nangampanya ka, nangako ka ng kung ano-ano, hindi mo pala matutupad yun. Ano ginawa mo? Panloloko yun. Deception yun. Pinaglilinlang mo yung mga tao. Ginancho mo ang tiwala ng tao, ng publiko. Di ba? Manggagancho ng tiwala ng taong bayan.
Dapat yun, disqualified na yun. Pero ito, hindi ko lang malaman kung itong ginawa na ito ni Boying Rimulya, kasi nakalagay sa batas kung ikaw makakasuhan ka ng, mapaparusahan ka ng, mapapatawang ka ng parusang kulong na 1 taon, ang alam ko sa batas, pagka ang isang nahatulan at ang naging hatol sa kanya 1 taon, pataas, na kulong, sa kasong may kinalaman sa moral turpitude, ano yun automatic, disqualified ka na from holding any public office. May batas na ganun yan. Pero hindi naman tayo umaasa na itong mga walang yang ito mapaparusahan sa gobyerno. Wala naman basta mag-lollipop ka lang sa presidente ng Pilipinas. Sipsipin mo, pati tumbong niya. Lahat ng pwede mong sipsipin mo. Habang nakaupo yan, para makinabang ka. Hindi yung tao makikinabang sa ginagawa mo. Puro pansarili yan Personal yan Tapos isisisi niya, ABS-CBN daw. Ba't di ko nabasa dito sa batas na pagka binastos mo, nilapastangan mo ang national anthem, sisisihin mo ABS-CBN. Hindi yata nakalagay sa batas yun, kundi kay tarantado. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Parami na po, mga kaibigan, kung papansinin ninyo. Dito nga lang sa atin wala Halimbawa na lang sa issue ng mga inchik dito. Yung ginagawang paglapastangan ng mga inchik ng China dahil pinapayagan ng presidente ng Pilipinas. Mga kaibigan ang buong mundo nakapagtataka, malalaki, maliliit na bansa, nagkakaisa sila na laban sa ginagawang pagsalakay sa ating soberenya, sa soberenya ng ating bansa, laban sa China, yung ginagawa ng China. Nagkakaisa mga bansa dyan Asian countries, European, American, lahat Sila, pero tayo wala. Di ba? Walang ginagawa. Walang Pilipinong mga makatindig. Dumadami na ang kaaway nitong administrasyong ito. Hindi natin alam kung sinasadya nila yan para ang tao itulak nilang mapuno, mapundi at gumawa ng karahasan. Parang sila na rin na nagtutulak. Mas bagay sa kanila yung anti-terrorism na yun kasi sila yung pabrika Di ba? Saan mo papupuntahin yung mga taong yan? Puro stress na lang ang inabot ng mga Pilipino sa loob ng nakalipas na 3 taon. Nadagdagan ang stress, pero yung pagpapahirap sa taong bayan, wala silang ina-address. Halimbawa, yung pagpapahirap ng Meralco, ng mga tubig, sa taong bayan, may ginawa ba sila dyan? Kala ko ba sasampalin niya yan? Di ba? Sana sinampal mo para sa taong bayan. Wala, humingi ka pa nga ng sorry. Kasi hindi mo magagawa sa malaking tao, manampal. Ngayon, ultimong mga dati, ako na lang. Di ba Duterte tayo? Sa mga sumusubaybay sa atin, alam nyo yan.
Matagal na kayong sumaybaybay. At kung may nagsimula ng Duterte, kasalanan ko yun. Ako yun. Dito sa Maynila. 2009. 2008 or 2009. Mga kaibigan. Wala eh. Hindi naman yun ang hangad natin eh. Ang hangarin natin, akala natin ay bubuti ang pamahalaan kapag sila naging napwesto. Hindi. Masama eh. Ako wala pa sa kalagitnaan, nakatunog na ako eh. Nag-uumpisa pa lang, natunugan ko na eh. Kaya panay na ang bigay natin ng suhestyon na itong gawin ninyo, maging tama. Ha? Oh, ganito ang gawin ninyo para mahalin kayo ng Pilipino. Di ba? Eh wala ho. Lahat ng mabubuti na dapat nagawa nila, hindi nila ginawa. Parami na ng parami nagagalit. Eh, kami nga na mga sumuporta dyan eh. Kami pa yung nabas eh. Habang sumusuporta kami, pag may nagbungkahi ka ng magandang gawin, ganito ang gawin mo. Ipatigil mo yung, huwag mong pansinin yung mga bumabanat sa'yo. Bagalit sila eh. Gusto nila may minumura. Mga kaibigan, kami ang binabas. Katulad na lang nito, si Sharon Cuneta. Hindi ba, biktima ito ng DDS? Eh, sino ba si Sharon? Hindi ba supporter nila yan? Napakawawalang yang mga tao nito, mga kaibigan. Tignan ninyo, sabi ni Sharon Cuneta, oh, baka sakaling bumalik ang pagkadesente kung tatakbo si VP Robredo sa 2022. Meron siyang ginawang video, sasalita siya. Sabi niya I've always been good, or at least I've tried separating politics from friendships and relationships. Dapat naman kasi ganun eh. Hiwalay ang politika. Sabi ko nga sa inyo, pag national interest, yun, magkakasama tayo. Magkakaiba man tayo ng paniniwala sa politika, dapat ganun ang Pilipino. Kasi ganun ang ibang bansa, mga kaibigan, na mauunlad. Ha? Oh. Ang trato sa akin ng Pangulo, parang anak niya. Ang tawag niya, pa sa akin, the singer of my life. Tapos, mahal ko si Inday, Sara, kasi maliit pa yan, Sharonia na yan. Oh. Sabi ni Sharon, si Duterte raw, ang isa sa kumumbinsi sa kanya, sa kanyang kapatid na si Chet, yung tumakbo dito sa Pasay noong 2019. Pero natalo. Oh, mga kaibigan. At ang sabi niya, sa kabila ng Duterte publicly attacking Pangilinan, sa kabila raw na inaatake ni Duterte si Pangilinan sa kanyang mga talumpati, at one point, falsely claiming that the couple has separated. Di ba ito yung issue, chismis, di ba? Ipinalayas na raw ni Sharon sa bahay, si Kiko Pangilinan. She has chosen time and again to be understanding. Di ba, wala naman sinabing masama si si Sharon, di ba? Kahit na ginawa sa kanila yun, di ba? Sip mo, buhay ng personal na buhay yun. Ba't ka makikialam sa buhay ng may buhay na personal? Para kang chismosang bakla na di maintindihan, di ba? Kaya nasabi ni Sharon siguro na baka sakaling mabalik ang decency. Ha? Tamo, nabigo rin si Sharon, di ba? Bigo eh. Ang gusto ko talaga maging presidente noon, si Grace po, sabi niya, isa pang ubod ng disente. Katulad niyan, sinasabi niya, gusto niya maging presidente si Grace po. Ako hindi eh. Bagamat sinasabi niyan disente si Grace po, hindi ako naniniwala.
Ha? Ano ba? Samba Vicente? Baka Vicente. Mga kaibigan. O katulad niya, hindi kami magkapareho ng paniwala. Pero nire-respeto ko yun. Di ba? Pwede ka magsalita kung ano yung paniwala mo, kung hindi. Pero bakit kailangan mong babuyin si Sharon Cuneta at saka yung anak niya? Yung pamilya nila. Di ba? Kailangan bang gawin yun para masabi lang na sip-sip buto ka sa presidente? Di ba? Oh. Eh, dami pang sinabi rito, pero sabi niya, alam yun ni Presidente Duterte, tatay pa nga tawag sa kanya. Ano ba ito? Tatay? Tatay? Ha? Naalala ni Sharon daw na kinampanya niya si Vice President Robredo. At saka dun sa asawa niya, si Jessie Robredo. Oh, I don't know what's happened to our country. I hope VP Leni runs for president next time. Dahil hindi na rin naman makakatakbo si tatay next time. Oh, kita na ninyo. Kayo nagtataboy ng supporter eh. Di ba? Tinataboy ninyo yung mga tao eh, palayo sa inyo eh. Ito hindi naman dumidikit sa inyo, hindi naman nagsisip-sip sa inyo. Nagbabawas kayo ng supporter eh. Yan ang problema ninyo, divisive. Kaya sabi ko, ang dapat na maging susunod ng na leader natin, kaysa ang kamang manggaling, basta't ikaw ay kaya mong pag-isahin ang mamamayang Pilipino, regardless kung anong paniwala niyang pampolitika, yun ang dapat nating magiging susunod na leader. Mga kaibigan, hindi nagdi-discriminate. Hindi pwedeng sabihin, dilawan. Hindi mo pwedeng sabihin, Marcos loyalist. Ang wag na lang natin pakialaman at wala nang tayong inaasahang maitutulong sa bansa, itong mga Dutertards, itong mga DDS. Huwag nyo nang isali yan, konti na lang yan. Karamihan dyan, fake account pa yan sa social media. Kukunti na lang yan. Kasi, sintido kumun lang yan. Nakita ninyo ang nangyari sa Pilipinas, lalo na sa harap ng pandemic. Katakot-takot na mga kababayan natin, nagpapakuha na ng dugo. Sila pa inaakusahang, bumibili raw ng alak. Gago pala itong mga taong ito talaga. Bawal ang alak sa Saudi. Paano kang bibili ng alak doon? Paano kayo magiinuman doon? Inaakusahan niya yung mga nagugutom na OFW nitong si Bello, inaakusahan niya na ipinambibili raw ng alak yun. Maglalasingan daw yung mga OFW. Tingnan ninyo, mga katwiran nila lagi. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na